integrative, inclusive, and ideational. Ayan yung ating depth and order para sa instructional principles, guide teachers in constant decision-making on lesson design, including and selecting teaching and assessment strategies. Sige. Ano nga bang gamit ng mga simula sa pagtuturo, principles of instruction? Ito ang batayang tuntunin at saligan ng isang masistemang pagdisenyo ng pagtuturo. Tuntunin na at saligan. Gabay ng prinsipyo at paninindigan na taguyod sa kalahatang pagdisenyo ng pagtuturo. Kasi nga, principles of instruction. So, 4 I's. Isa-isahin natin. Innovative. Kung sabing innovative, makabago, napapanahon, at patuloy sa pag-unlad sa pagdisenyo ng pagtuturo. Paano yan? Makabago, napapanahon. Paano po natin ginagawa ngayon yan? Gagamit ng mga teknolohiya? Paano kung wala tayong mga teknolohiya? Mayroong TV, wala namang internet. Meron tayong, wala tayong mga computer sa ating mga paaralan. Sabi nga kanya sa IPP, Mom, ang ano namin, ganito, meron kaming Word, meron kaming Excel, meron kaming PowerPoint, pero wala pong kaming computer. Ano ginagawa niyo, sir? Mag-download, ipakita sa bata, pero sa hands-on, hindi nila na-apply. More on theories na lang. Yun ang masakit, no? Kulang tayo, mag-uwi tayo ng laptop para isa-isa yung mga mag-aaral natin. Paggamitan. So, gagamitin na natin, mag-download, ipapakita na lang sa kanila, pero wala. Nangyayari, hands-on. Next, integrative. Ito ay mag-uugnay sa mag-aaral sa tunay na sitwasyon na makabuluhan sa buhay. Kaya dapat laging mayroong kaugnayan sa kanyang karanasan. Lagi natin i-apply sa realidad o sa totoong pangyayari o buhay. Kasi mas madaling matutunan o matatandaan ng bata kung ito ay kanyang nararanasan. Sige, inclusive. May pagkilala, pagtanggap, at may pagkataguyod sa pagkakaiba-iba. Diba? Inclusive ng ating educational system. So, dapat magulong tayong differentiated na assessment sa ating mga estudyante. Hindi dapat na isa lang kasi magkakaroon tayo ng bias sa iba. Next, ideational. Sabihin, may kakayahang bumuo ng maraming kahulugan, idea at konseptos o mamagitan ng mga angkop na kagamitan. Sige. Maraming idea, hindi na nakakahon sa isa o sa traditional. Dapat lalabas tayo sa ating mga comfort zones. Ang ChatGPT, ang AI po ay hindi masama, nakakatulong po yan, pero dapat titiyakin natin na naaangkop yung ating kinukuha sa ChatGPT. Kayo nag-viral sa Facebook, nakakahiya prayer pamanbit, hindi niya na modify. Oo, naging katatawan ng tuloy siya sa mga kasamahan niya. Kaya doon siya kumuha sa ChatGPT. Kasi si ChatGPT, wala siyang emotion. Oo. Ang sila siya answer, dapat hindi wala. Wala. Yes, si ChatGPT, hindi siya laging correct na. Okay, forces. Aspekto ng pagtuturo. Ano ba yung mga forces natin? Connection, context, collaboration, and creativity. Sige. Tumuto po nito sa kabuang paghubog, hindi paghubog-hubog, paghubog, pag-develop sa pagka-individual ng mag-aaral. So, magagamit tayo ng 4 Cs. Paglalapad, ito yung mga kangkupan ng paglalapad ng mga tulog, mga approaches, estrategiya sa pagtuturo at
pagtataya. Sabi ko na nga kanina, hindi lahat ng estratehiya ay applicable o nagagamit mo sa lahat ng mag-aaral. Yan ay dapat depende sa pacing o sa level ng iyong mga mag-aaral. Context. Pag sinabing context, sitwasyon o kalagayan ng tunay sa buhay na nagsisilbing tagpuan ng pag-uugnay ng mga kaalaman, kasanayan, pagpapahalaga at karanasan ng mga kabuluhan sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Lagi yan si karanasan, experience. Sunod, connection, hudyat ng pakikisangkot at kahandaang umugnay. May connection lagi, hindi kay connection sa wifi. Dapat lagi may kaugnayan yung iyong mga binibigay na activity doon sa learning competencies. At yung mga assessment mo, may kaugnayan din yan doon sa mga objective, sa mga sa nais mo ma-develop ng iyong aaral. Connection. Collaboration ay ang matagumpay na pagkakaroon ng kaugnayan ng mag-aaral sa konteksto ang magiging daluyan ng kanyang aktibo, pakikilahon. So kung isa sa alang-alang natin lagi is mag-aaral, mas magiging maganda o magiging aktibo yung kanyang pakikilahok sa klase o sa inyong mga gawain at aralin. Okay, creativity. Pumapasok dito ang ating mga ginagawa upang tayo ay makapagbigay, makabuo ng sariling version o anumang sinisimbolo sa kanyang natutuhan, mga application, pagiging creative ng guro kung papakita ng mga bata yung kanyang natutunan sa isang aralin o sa performance standard. Okay, 4 is for learning events. Pagkatuto, mahalagang ganap sa pagkatuto. Ano ba yung 4 is? Engage, explore, experience, and empathize. Isa-isa natin na. Maulap yung nasa kapagaganina, naka-English lang. Makabuluhang dana sa pagkatuto, nalilinang sa mga dagang kasanayan, sa mga mag-aaral, gamit ang angkop na lapit o tulong approaches, at mga estratehiya sa pagtuturo at pagtataya. Ito ay dana sa pagkatuto na maaaring maganap sa anumang bahagi ng aralin. Ito ay hindi prescriptibo po. Ibig sabihin, hindi ka prescribe siya na kailangan ito susundin mo. Hindi ha. Magbabari yan again sa inyong mga mag-aaral. Depende yan sa layunin at mithiin ng aralin. Sa science, gamit talaga ang 4 is. Pero sa language, gamit po siya. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Kasi depende yan sa ating learning competency o sa ating objective o layunin. Okay, engage. Pag sinabing engage, intrinsikong pupukaw sa puso at isip. Again, puso at isip. Hindi lang laging sa knowledge tayo makatutok, kundi pati sa usaping sa aspeto ng pandamdamin. Okay, sa engage po, pwede tayong gumamit ng collaborative learning, communicative language, teaching. Yun yung mga estratehiya. Paano yan? Round-robin discussion, group processing, role-playing, dialogue.